kami po ay hindi karapat-dapat, Panginoon, ngunit kami po ay binigyan niyo ng pribilehyo, Panginoon, na makapagod po. Maraming salamat po, Panginoon, na sa gitna po ng kalamidad, Panginoon, kami po ay inyong pinag-iingat, Panginoon, mula ulo hanggang paa. Kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa patuloy na pagbibigay niyo sa amin, Panginoon, ng biyaya at habag, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga ginawa niyo sa amin, Panginoon. Wala po, kami po ay hindi pa pinapanganak, Panginoon, hanggang ngayon, Panginoon, at sa mga darating pa po, Panginoon. We are asking, Panginoon, na patuloy niyo po bigyan kami, Panginoon, ng fire, Panginoon, na maglingkod sa inyong harapan, na naaayon po, Panginoon, sa inyong kalooban. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. A blessed morning po sa ating lahat. Good morning po. Kamusta po tayo? Kamusta buhay-buhay? Kamusta ang nagdaang linggo? Sa ating binagyo tayo. Binagyo po tayo. Pero alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Kasi nandito pa rin tayo. Magpupuri sa Kanya. Sasamba pa rin tayo. Nasasabik pa rin tayong magpuri sa Panginoon. Tama ba? Amen? Amen. Alam niyo po yung ulan. Di ba pag umuulan, parang ang tahimik, parang ang boring, di ba? Tapos parang ang sarap lang humiga, humilata. Pero alam niyo po ba kapag tahimik, doon tayo nagkakaroon ng moment para makapag-isip, makapag-bulay-bulay sa salita ng Panginoon. Yung katahimikan ba, yun yung start na naiisip natin kung paano kahanga-hanga ang ating Panginoon. Kung gaano siya kabuti sa ating buhay. Kung gaano kataas yung pangalan niya. Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Amen? Doon din natin maiisip na kung bakit karapat-dapat siyang sambahin. Pag-alayan ng pasasalamat, pagpupuri. Amen po? Amen. So, sa umagang ito, pumayapa po tayong lahat. Kahit na binagyo tayo, kahit na yung ibang mga kapatiran natin binaha, pumayapa po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Damhin po natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang habag, ang kanyang presensya na naririto sa umagang ito. Itaas po natin ang ating mga kamay, pumikit tayo. Alalahanin natin lahat ng mga kabutihan niya sa buhay natin, sa kabila ng mga unos. Amen po? Amen. Pwede bang haranahin po natin ang ating Panginoong Jesus sa umagang ito? Salamat po, Panginoon. Amen. Hallelujah. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, Miss and King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star.
lahat ng nagmamahal sa Panginoon. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name. Jesus, your name, name above every name. Jesus, your name, name above every name. Beautiful Savior, salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa pagsama sa amin. Hallelujah! Pwede po ba ang lahat ay magsabi ng malakas na Hallelujah! 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 Salamat po sa Panginoon. Sabi po sa kakantahin natin, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Masaya ba tayo? Amen. Oh, masaya nga ba talaga? Amen! Masaya! Masaya tayo. So lahat ng nagagalak sa umagang ito, malaya tayong tumalon sa Panginoon. Malaya tayong pumalakpak sa Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen? Amen. There's a light that shines with hope and grace. It's the sky with your mercy each day. We're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the
new thing happening. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. Behind yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. The Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Woo! Hallelujah! Hallelujah! We praise you, Jesus! Hallelujah! Woo! Ang sarap magpuri sa Panginoon. Nararamdaman niyo ba? Ang sarap magpuri sa Panginoon. Lalo na pag-iisipin natin na we belong to Him. Amen? Sa Kanya lang tayo. Kaya, lumapit tayo sa Kanya. Patuloy tayong lumapit sa Kanya. Salamat po, Panginoon. Dahil kami sa iyo, kami po ay kilala mo, Panginoon. Salamat po sa pagkilos sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa pagsama, Lord God. Hallelujah. Mga kapatid, manatili po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Salamat po, Jesus. Ikaw lamang po ang aming kailangan, Panginoon. Ang iyong Espiritu, Panginoon. Ang iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. Salamat po. Here I stand, forever in your mighty hand, living with your promise written on my heart. I am yours, surrendered only to you. You set me in your family, holding me your own. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I'll bring. Heaven knows I love to love you with all I am. I belong to you.
nagsama sa amin sa umagang ito. Salamat po sa habag, sa biyaya, Panginoon. Salamat po sa privilege na makalapit sa inyo, Panginoon. Salamat po sa privilege na makapag-serve po sa inyo, Lord God. Salamat po dahil patuloy niyo po kaming ginagamit. Salamat po dahil patuloy niyo po kaming binibigyan ng desire, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan. Salamat po sa pag-iingat, sa gabay sa amin, Panginoon. Sa umagang ito, Lord God, kayo lamang po ang aming tinataas. Kayo lamang po ang aming Panginoon, ang Hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos, Panginoon. Sa inyo lamang po marapat na ibigay ang pinakamatamis at pinakamataas na papuri at pagsamba. Ang lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Salamat po. Hallelujah! upang kami, Panginoon, ay makatagal sa mga lalang ng Diablo, Panginoon. Salamat po sa umagang ito na naghanda ka ng mabuting bagay sa amin. Salamat po sa iyong salita na kagalingan. Salamat po sa iyong salita na kapayapaan. Salamat po sa iyong salita na nagbibigay lakas ng loob upang magpatuloy, Panginoon, sa lahat ng hamon ng buhay bilang isang Kristiyano na iyong niligtas at bilang iglesia niyo po. Salamat po, Panginoon, sa pagkasama-sama ng mga kapatiran ng kalakasan, Panginoon, at pag-iingat niyo po na dinako niyo po kami sa lugar na ito. Sa bulwagang ito, may pahayag ang iyong dakilang pangalan, karangalan mong pangalan, Panginoon Jesus. Sapagkat hindi kami mapaparito, hindi niyo po kami binigyan ng desire, Panginoon, abilidad, Panginoon, kahit, Panginoon, dumating ang mga sakuna sa buhay ng bawat isa, mga bagyo, Panginoon, unos, problema, Panginoon, alam po namin, Panginoon, ikay kumikilos, kaya kami narito, Panginoon. Pinupuri ka na po namin, pinapasalamatan sa iyong hayag na salita na mahayag sa aming kalagitnaan. Salamat po, inihanda niyo po ang aming mga puso, isipan, aming mga buhay, upang tumanggap ng iyong dalisay na salita, upang kami, Panginoon, makalakad sa mundong ito. Salamat po na marami. Hayaan niyo po ang liwanag ng iyong salitang siya magliwanag sa aming pagkatao, Panginoon, at hayaan niyo po maliwanagan ang bawat parte na aming mga buhay, Panginoon. At salamat po sa buhay ng bawat isa. Hayaan niyo po, Panginoon, ang pagkasalong ito ay magbigay karangalan sa iyo, Panginoon. Dakilain ka lamang, mapapurihan ka lamang, sapat na po sa amin yung Panginoon, kahit walang matira sa amin, sapagkat karapat dapat kang tumanggap, sapagkat sa iyo ito galing ang mga papurit pa sa salamat. Salamat po, ito po ang dalangin sa ngalan ni Jesus, na aming Panginoon. Amen. Paupo na po tayo. Okay. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat po. At alam ko po kayo'y nakahanda na. Okay, pakitingnan nyo lang po yung ating mga mensahe, para malaman natin kung anong dapat natin gawin sa bahay ng Diyos. At dito tayo nagkasama-sama. Okay. Okay, pumuyapa na po tayo sa aralin natin. Ito'y panahon na ng pakikinig ng salita ng Panginoon.
At ang ating pinakatema at hindi nawawala pa at hindi pa natin natatapos, ang Ephesians chapter 6, marami na po tayong natutunan and I hope na may lumiwanag sa atin kahit konti at marami na po tayong napakinggan na aral. At sino po ba yung nabago pa unti-unti? Amen. Alam po naman po yun kasi ang may Espiritu ng Diyos ay nababago po yan. Amen. At hindi papayag ang Diyos na hindi tayo mabago. Amen. Kasi Christian po tayo at naninirahan yung banal na Espiritu sa atin. Okay, tingnan po natin ang ating pinaka-tema po natin na Iglesia ng Diyos na buhay. Hanggang sa ngayon pinag-aaral natin at dito na po tayo chapter 6. Ang chapter 6 po ay tumutunghay po ito sa isang salita na yung keywords po natin, yung kawal. Sabi niyo po kawal. Sundalo. Gaya tayo ng kawal. Bagamat meron na mga blessings sa atin, chapter 1, binabalik-balikan po tayo sa templo ng Diyos na buhay. Ginawa ng templo tayo at tayo misteryo o mystery tayo na tinago. Noong unang panahon, ginamit sa Apostle Paul para may pakilala ang hiwaga ng Diyos na natago. At tayo po ay nagsuot ng bagong pagkatao. Chapter 4, nagkakaisa po tayo. Amen. Chapter 4, yung pagsusuot po, pagkakaisa po yan. Unity in the Spirit po yan, the band of peace. Amen. Mahalaga po siya at nandun yung mga karakter. At chapter 5 po, na pag-aralan po natin tayo ikakasal kay Jesus Christ. At may tinuturo sa atin paano tayo mamahala sa ating sambahayan, sa ating asawa at yung babae kung anong katayuan. Amen po ba? At ngayon, nandito po tayo, bagamat tayo i-rapture, ikakasal tayo sa harapan ng ating Panginoon Kristo, pero bago yun, nasa present day pa rin po tayo. Amen. Wala pa pong rapture pa, di po ba? Kasi kung may rapture, wala na po tayo dito. Amen. So ano ibig sabihin dito? Ito'y pakikipaglaban. Ang buhay sa mundong ito'y pakikipaglaban at hindi po ito pakikipaglaban sa laman at dugo. Ito'y spiritual battle. Kung anong meron kang espiritu, yun yung ginagamit natin. Sino yun? Si Jesus Christ. Kaya nga magsuot. Tingnan po natin ang ating key verses natin. Dalawa po siya. Ephesians chapter 6 verse 11, kapatid. At yan, lagi-lagi natin binabasa. Sinasabi ko palagi, ito'y aalalay sa buong chapter. Tingnan po natin. Sa mga example natin, aalalay po ito. Ito po'y pinaka-main text po natin. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos. Amen. Upang kayo makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. 2 Timothy, daanan po natin yan. 2 Timothy chapter 2 verse 3 and 4. Ito po ang salita niya. Makipagtiis ka sa akin na mga kahirapan na gaya na mabuting kawal ni Kristo. Okay, Kristo Jesus. Sino mang kawal na sa pagkakawal ay hindi nakikihalo-bilo sa mga bagay sa buhay na ito. Okay? Upang siya ay kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal. Sino nagtala sa atin? Si Jesus Christ. Amen. Itinalaga tayo para maging kawal. Kailangan mabigyan natin siya ng kaluguran. At sabi po ang turo ng ating Panginoon Kristo at ayaw po nating umalis dito dahil itong aral patungkol sa pagiging kawal natin, inaral po ito, tinuro po ito ng Apostle Paul. At gusto kong puntahan din natin yung aral ni Jesus Christ kasi natutunan niya ito sa Kanya. Gayon din naman sa Kanya nangyari po ito. Kaya Apostle Paul. At tinuro ito ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi po sa Marcos chapter 10, 42 to 44, sino mang kawal na ay, at sila'y pinalapit ni Jesus sa Kanya, yung mga alagad, at sila'y sinabi, nalalaman nyo na yaong mga inaaring mga pinuno ng mga hintil, ay nagpapanginoon sa kanila, ibig sabihin, mataas po yung kanilang pag-uutos. Kumbaga sa ano, utosera siguro to, parang ganon. Kumbaga sa ano, bossing ang dating. Hindi po gayon, sabi ni Jesus Christ. Sabi niya, at sa kanila, sino man dakila, sabi niya dyan, wag ganyan, sabi niya, at ang sa kanila yung mga dumadakila, ang ginagawa nila, nagsisigamit na pamamahala sa kanila. O parang sinasabi ko, parang utos dito, utos doon. 43, ayan po, nakalagay na po. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Huwag mangyari sa inyo. Mga alagad ko. Sino yung mga followers ni Jesus Christ? Tayo followers, hindi ganon. Hindi tayo utos ng utos yung sinasabi rito. Kasi ito ang context, bakit gusto sabihin ng ating Panginoon ito sa kanila, huwag ganyan ninyong gayahin yan. Makamundo yan eh.
Mundo pamamaraan yan. Kaya nga hindi tayo nakikihalo-bilo sa pamamaraan ng mundo upang mabigyan natin ng kaluguran ng ating ang nagtala sa atin si Jesus Christ. Ito po yung aral. At ang sabi niya, ang sino mang sa inyo'y, 43 lang po muna kapatid. Okay. Ang sino mang sa inyo'y nais maging dakila. Sinong gusto maging dakila? Ayaw nila Lord maging dakila. Dapat lahat tayo maging dakila. Sa papaanong paraan ang pagiging dakila na tinuturo ni Jesus Christ dito ay dapat maging lingkod ninyo. Parang ayaw nang tumaas kasi maglilingkod na eh. Di ba? Huwag ganon. Kaya ang follower ni Jesus Christ, kung gusto mo maging dakila, yung mailathala ang pangalan mo, matanyag ka, anong dapat mong gawin? Maglingkod. Sabi niyo po, maglingkod. At tinuturo ni Jesus Christ dito, kayo mismo sa sarili nyo at mga alagad ko, kayo maglingkuran. Walang boss sa inyo. Kasi minsan si Pedro parang bossing ang dating, di ba? Dapat maging lingkod kayo ninyo. Bawat isa sa inyo. Tinuturo ni Jesus Christ sa 12 disciples. Okay, tuloy natin sa 44. At ang sino mang nais maging pinuno o maging leader, sabi niyo po leader. Sinong gusto maging leader? Amen. Kung gusto ninyo maging leader, ito po ang katangian. Tingnan po natin kung gusto pa natin maging leader. Ang sabi niya rito, ang nais sino mang maging pinuno ay dapat maging alipin na lahat. Kung gusto mo maging pinuno, nung una, maging tanyag ka, ang pangalan mo, ikay maglingkod. Pangalawa, maging alipin na. Sabi niyo po alipin. Alam niyo po ba ibig sabihin na alipin sa salitang ito? Slave. Amen. Alipin niya eh. Slave, servant. Amen. At sinasabi niya po dyan, ang pagiging servant ay hindi lamang sa pamilya. Kanino? Sa lahat. Sa lahat ng kapwa natin, nakakasalamuhan natin. Unang-una, syempre, family. Palabas ka, naglilingkod ka pa rin. Sa trabaho mo, naglilingkod ka pa rin. Amen. Kasi bakit? Gusto mong maging pinuno. Teaching po yan, Jesus Christ, ayokong mawala doon at gusto kong puntahan na ngayon natin. At lagi dapat nakatatak sa ating kaisipan po yan. Una, ang ating pag-aaral na ito ay nag-example tayo papaano mamahala. Tingnan po natin kapatid yung ating ang ating sadya na po tayo. Ito'y paglilingkod sa iglesia. Amen. Mga aliping tagapaglingkod na iglesia. Una po yung overseer, chapter 3, verse 1 to 7. At ngayon, dito na po tayo sa mga diakono na po. Ang mga diakono, ang katangian na dapat meron sila ay yung sinasabi nating sa Griego, yung mahusay o yung karespeto, yung semnos na ating binanggit nung nakaraan. At yan yung sinasabing may karangalan. Kaya dapat, pag maghahalal tayo, yung meron mataas ang reputasyon. Amen. Sabihin niyo po, reputasyon. Kumbaga sa hindi siya mapipintasan sa kanyang paglilingkod. Papaano po yun? Kaya nga sa verse 8, yung salitang gayon din naman, kasi hango po yan sa mga naunang verses. Kung papaano yung overseer ay merong katangiang dapat na nakikitang ganon, may similarity mga ilan doon na katangiang ibinibigay sa mga diakono. Amen. Kaya hanggang sa ngayon, tinitingnan natin kung ano yung kaparehas niya. So, dapat alam po natin yon. Siyempre, sinasabi doon, walang kapintasan sa una, di ba? Pero makikita natin na dapat ito ring mga diakono sa mamaya ay walang kapintasan. Pero pinag-aralan ng nakaraan sa verse 8, may nasilayan po tayo kung bakit siya kagalang-galang, bakit siya karespeto o kapitapitagang salita na ginagamit o yung kagalang-galang o yung marangal at mataas ang dignity ay hindi sila double tongue. Una po 'yon, di ba? Hindi sila dalawang dila. O yung parang yung story sinabi niya rito, iba naman istorya sinabi niya rito. Amen. Ibig sabihin, sinungaling po sinasabi natin nakaraan. Di ba? Kaya sila kagalang-galang, hindi sila sinungaling. Madalit salita. Pangalawa, tinakil natin, pinag-aralan natin, yung salitang, kaya sila kagalang-galang, sila po'y hindi mahilig sa alak. Amen. Kasi nga, nakasisira yan sa maayos na pamumuhay. Amen.
Ang kinakausap po dito, yung mga diakono, dapat gawin sa kanila ito. Pag-uusapan natin sa mga babae, pero pwede natin i-general po ito. Bakit sa mga lalaki, sinabi yung isang salita sa nauna kanina, yung double tongue. Sa babae, hindi sinabi yon. Kasi minsan, ang mga chismoso, lalaki pa eh. Parang mas matindi pa ba to? Yung mga lalaki, di ba? Parang ganon, dapat sila hindi double tongue. Amen. O, bakit sinay? Ano ko lang, naibigkis ko lang po yon. At sila po'y kagalang-galang dahil hindi sila mahilig sa alak. At pangatlo, kaya karespeto sila po'y hindi sakim. Sabi niyo po, sakim. Kumbaga sa yung pag nakakita ng pera, hindi nang nagniningning yung mata. Diba? Kaya alam natin kung sino yung mga diakonong dapat ilagay sa ganito, kagalang-galang. Amen. Amen po ba? So, puntahan po natin yung ating naiwan. At gusto ko dito tayo, tapusin natin sa pagka-diakono at susunod yung mga diakonesa. Sa mga deacons, sila po'y lalaki at babae, pero dito po muna tayo sa mga lalaki. Ano po sa verse 9 po tayo kapatid, puntahan natin yung verse 9 ng Timothy. Naingat, 8 po pala. So, sorry po. Sa verse 8 po tayo. Gayon din naman ang mga diakono dapat ay mahusay, hindi dalawang dila, hindi mahilig sa maraming alak, hindi sakim sa mahalay na pakinabang. At verse 9, binasa ko po yon. At sa verse 9, na iniingatan, sabihin niyo po, iniingatan. Meron silang iniingatan. Sa King James Version ko po kasi may iniingatan. Na binanggit ko na point natin ngayon, yung sila ay merong iniingatan. Hindi sila dalawang dila, hindi sila mahilig sa alak, verse 8, hindi sila mahilig o sakim sa mahalay na pakinabang o maibigin sa salapi, dahil kundi sila ay nagtagapag-ingat. Sabi niyo po, tagapag-ingat. Sa verse 9 na ito, sila ay tagapag-ingat, meron po silang iniingatan. Ang mga diakono dapat sila ay may iniingatan. Napakahalaga po nitong salitang ito na iniingatan. Kaya bakit sila kagalang-galang? Dahil meron silang eksaktong naroroong merong sila na ipinagkatiwala ang Diyos sa kanila. Kaya ang pamimili ay hindi basta-basta. Amen. At dito, sinasabi sa verse 9, yung hiwaga ng pananampalataya. Tama si Sister Belinda. Alam niyo po ba, pananampalataya, napakahiwaga po niyan. Ba't ginamit sa Griego yung hiwaga? Ito'y mystery. Kasi alam niyo po ba, hindi naman natin alam kung sino iligtas dito eh. Hello? Yun lamang nirigaluhan. Amen? Ang mystery sinasabi niya po rito, yung hiwaga nito, lahat ng tao may pananampalataya. May pananampalataya din sa diablo iba eh. Diba? May mga sekta ang iba-iba eh. Amen. Meron nga pananampalataya na walang Diyos. Diba? Hello? Pero ano sinasabing hiwaga? Ito'y hiwaga na binuksan ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Apostle Paul at pinapakita na tayo rin pala ay pinili ng Diyos. Amen. Ang pagpili ng Diyos sa mga naunang essential doctrines natin, tayo nagsisi, di ba? Sa mga patay na gawa natin, di ba? May bautismo, di ba? Yun yung pinakamahalaga. Kaya siya hiwaga, hindi mo alam kung sino yung born again eh. Hello? Pagdating ng time, doon na lang magkakabukuhan eh. Yung akala natin di born again pala, kasama pala natin doon sa langit. Amen. Hello? Kaya hiwaga ito, ipinapakita na walang sino man nakakalam kundi ang Diyos at yung tao. Amen. Kahit anong patotoo ng tao, alam ng Diyos yun. Amen. Hiwaga na pananampalataya at sinasabi niya po rito, yung hiwagang ito'y napaka powerful. Tingnan po natin ang bakit gusto kong lalarga tayo dito. Ito'y napakaganda example. May example po tayo. Ang example natin, sino? Esteban. Mahalaga po ito, example na ito, dahil dito sa pagpili ng mga apostol at no matatanda, tinuruan ng mga apostol, mamili kayo kasi may mga paglilingkod dyan, hindi namin gagampanan yan. Pumili kayo mga matatanda sa iglesia, pumili kayo ng 7 na karapat dapat sa paglilingkod na yan.
Yung diakono, sinasabi niya yan. Yung pagiging diakono sa dulang na maglilingkod. Kaya ang diakono ay temporal po yan. Amen. Paglilingkod sa dulang ng mga nangangaral. Amen. Mahalaga po itong salitang ito dahil may magandang example si Esteban. Puntahan po natin in Acts chapter 6 verse 5. Kapatid, meron po ba yan? Okay. Nalugod ang buong kapisanan sa panukalang ito ng mga apostol. Sinabi po ito, yung context po niyan. Ay pumili na kayo, wag na kami kasi kami ibubuhos namin ang aming buhay sa panalangin at pangangaral, sabi ni mga apostol. At sabi niya, eto ang nakalagay po diyan, natuwa yung mga elders o yung mga nagmi-ministry do sa bahay-sambahan. At pumili sila. Sino pinili nila? Kaya't pinili nila si Esteban. Hiwaga po ito. Ang sinasabi po rito, mabubuksan tayo kung ganong kahiwaga ang pananampalatayang meron ito. At sabi niya, ng isang lalaking lubos ang pananampalataya. Sabi niyo po, lubos. Pag sinabing lubos, kompleto. Pag sinabing lubos, all out. Labas lahat. Amen. Ang pananampalatayang ito na nagbibigay, ito'y hiwaga, kaya ito'y pag nasa iyo, ito'y bubulusok. Tama ba yung ginagamit ko salita? Ito'y lalabas. Kumbaga sa hindi mapipigil. Amen. Anong sinasabi niya rito? Yung hiwagang gusto kong puntahan natin. Lubos ang pananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin sa isang Diyos, may alam siya sa Diyos, at may alam siya saan? Sa Panginoong Jesus. Amen. Dahil ito ay mga nagtiwala kay Jesus Christ, sila po ay, si Esteban po ay puspos ng Espiritu Santo. Ang hiwagang ito, mamamalayan mo kung ang tayo puspos sa banal na Espiritu, mag-iiba-iba. Kumbaga sa ang progress ng kanyang Christian life ay tumataas. Hello? Hello? Kaya hiwaga po ito eh. Amen. Kung babasa, 7 po sila dyan, pero gusto kong tumutok kay Esteban kasi sa kanya na focus ang araling ito. Yung chapter 6, chapter 7, nagpakita po kung gaano siya kapuspos ng banal na Espiritu. Kahit na siya ninahatulan na, nangaral siya, tinuro niya, hinuhuli na po siya eh. Nangaral siya kay Jesus Christ. Dapat naglilingkod siya sa dulang ng mga babaeng Helenista sa pagpapakain. Pero dahil puspos siya ng banal na Espiritu, napakahiwagay. Itinalaga siya doon, pero siya, ang bilis ng progress ng kanyang Christian life. Nangaral po kaagad siya. Kasi puspos eh. Yung hiwagang itong pananampalatayang ito, tinanggap mo yung banal na Espiritong bautismo. Nangaral po siya. Hanggang sa inuli siya. Anong gagawin sa kanya? Dinala pa nga po siya sa plaza. Nakita na parang anghel ang mukha niya, babatuhin pa siya. Inaakusahan siya dahil puspos siya na banal na Espiritu. Hindi siya mapipigil, iniingatan niya yung faith na nasa sa kanya. Amen. Ipinagtatanggol niya yung faith na si Jesus Christ na kanyang itinuturo. Nag-example siya dyan sa chapter 7. Yung sa Ehiptong ginawa ninyo, ito'y patungkol kay Jesus Christ. Nag-aapoy yung kanyang pananampalataya. Dahil bakit? Puspos po siya. Amen. Hindi mapipigil. Siguro lahat na madaanan niya, pinapangaral niya. Bakit? Kaya hiwaga po ito eh. Tapos maghahalal tayo ng diakono na hindi nangangaral. Walang alam sa pananampalataya. Mali po yun. Hindi dapat po siya doon sa katungkulang ito. Si Esteban ay isang diakono na po rito. Kaya bandang huli, at ilang beses sinabi po dyan na puspos siya ng banal na Espiritu. Kaya nababatuin na siya, ano sinabi niya? Huwag mo silang singilin, Panginoon, sa kanilang kasalanan. Wow! Pero tayo, anong ginagawa natin pag may nagsabi sa ating hindi maganda? Eto, sinasaktan na siya, binabato na po siya rito. Hello? Pinagtatanggol niya ang kanyang pananampalataya at hindi siya bumitiw sa pananampalatayang tinanggap niya. Can I hear amen? Ang diakono dapat hindi bumibitiw sa pananampalatayang tinanggap niya. Kasi very personal sa kanya ang faith na yon. Kasi ito'y regalo ng Diyos. Ephesians chapter 2 verse 8. Amen.
Amin po ba? Ito'y biyaya, ang kaligtasan ito. Niligtas siya sa buhay na ito, pero hindi siya ligtas sa babatuin siya. Kasi may naghintay sa kanyang buhay na walang hanggan. Amen. Faith niya po ito, kaya kahit anong humara-hara, ang faith niya ay pagtatanggol niya. Iingat-ingatan niya ito sa puso niya. At ipaglalaban niya ito si Jesus Christ. Maraming Kristiyano ngayon tumatalikod. Alam niyo po kung bakit? Nawawala sa doktrina kasi hindi naman talaga po sila nabautismuhan ng banal na Espiritu. Bakit may mga teaching ngayon? May lumalabas ngayong teaching, ano ba yun, anak? Yung yung Hellenism, ano yung tawag dyan? Yung nababago na yung pananaw nila katulad kay Yahweh, kadiliman na. Marcionism. Diba? Kasi bakit? Hindi naman talaga sila puspos ng Espiritu. Kasi kung puspos ka ng Espiritu, iingatan mo ang dalisay na doktrinang meron ka. Amen. Kaya nawawala ang mga turo, kala natin napakatataas. Bumabagsak. Bakit? Hindi talaga sila born again. Biruin mo yung Diyos kadiliman na. Diba? Ang dami niya natangay. Hindi po ba? Ano ibig sabihin nito? Dapat iniingatan ng mga taong ito yung pananampalataya, yung mga diakono. Kasi similarity doon sa overseer. May kakayahang magturo ng pananampalataya. Amen. Gayon din ang diakono. Kaya yung sinasalita dito sa verse 8, gayon din ang mga diakono at diakonesa. Kaya alalayan po nito yung pananampalataya hanggang wakas ng buhay mo na hindi ka bibitiw sa doktrinang tinanggap mo personally. Bagamat may nagtuturo dito at bagamat may napapakinggan ka, hindi ka bibitaw sa pananampalataya. Karamihan sa ngayon, mga sasabihin, born again ako, isang araw, hindi na ako born again, Muslim na ako. Nagbabago ba ang espiritu? Pag born again ka, hindi sekta. Amen. Mataas ang pananampalataya, baka isang araw nakikinig na sa ibang teaching. Diakono. Hello? Kulto yung pinapakinggan. Huwag nawang mangyari. Kasi bakit? Napakahalaga ng ibinigay sa atin ng Panginoon. At kailanman ang banal na Espiritu, hindi magkakamali po ito. Hello? Hindi magkakamali ang banal na Espiritu, kaya ang taong ito, iingat-ingatan niya hanggang sa kauli-ulian ng buhay niya, ang pananampalataya. Even si Paul, ako ihahain na, I fought a good fight of faith. I'll finish my course, kahit na ako'y bibitayin mamaya. I'll finish my course, sinasabi ito ni Paul kay Timothy. Ingatan mo pangangaral na meron ka, na ibinigay sa iyo at niregalo sa iyo. Why? Kasi nga, ang faith niya hindi matitinag. At ang tunay na Kristiyano, ito'y iingat-ingatan. Ang tunay na diakono, iingat-ingatan ito. At hindi kaya itong mabitawan. Bakit? Dahil sa Holy Spirit na meron sila. Kaya dapat, ang tinitingnan natin, sila'y puspos ng pananampalataya. Dahil ito'y iwaga eh. Amen? Ang hiwaga nito, dahil sila'y nakita mong puspos ng Espiritu. Maasahan mo sa pangangaral. Hello? Maasahan mo yung tinatak mo na pangangaral, gaya ni Apostle Paul, yung ibinigay na aral ay ito'y kanyang pinanghahawakan. Amen. Kaya napakahalaga po dapat ang hiwaga ng pananampalataya meron tayo. Kasi pag walang faith, baka yung diakonong ito, mangaral ng ibang aral, patay ang simbahan ng church. Ay iglesia ng Diyos ng buhay, mahahati. Hello? May Marcionism. Merong hindi Marcionism. Diba? Diba? Ano ibig sabihin nito? Yung isabi mo, reform ka. Ang tunay na reform, alam niyo po ba yung tunay na reform? Yung nabautismo ang kanya ng banal na Espiritu. Amen. Sige po, palakpakan mo si Lord. Kasi bakit? Marami nagsasabing reform pero nababago ang teaching kasi hindi born again. Maraming umanib sa reform theology pero hindi nabago talaga sila na born again. Spiritually. Amen po ba? Kaya dapat tunghayan natin kung naroon tayo o kandidato tayo sa pagiging diakono. Ako ba'y maaasahan sa pananampalataya? Baka ako
pagka nakaharap po ng iba-ibang sekta, tupi na ako. Hello? Baka yung doktrina tinuturo sa iyo na mali. Oo nga, no, parang tama ka. Para lang parang tama, ba't ka sumasakay? Ang tamang meron ay yung espiritong meron ka. Ang sabi sa First John, tingnan ko lang kung matandaan ko, di ba? Chapter 2, di ba? Ano sabi doon? Yung meron kang anointing. Hello? Hindi ka madadaya ng mga aral. Bakit? Dahil may pahid ka ng banal na espiritu. Ano yon? Meron kang banal na espiritu. Kaya pag nakarinig ka ng doktrina, salang-sala ng banal na espiritu. Pero pag di mahasala, parang tama ka. Kasi walang espiritu. Pero kung ikay sensitibo sa banal na espiritu, alam mo ang tama at maling aral. Kahit di mo na konsultahin si Pastor Rene, Pastor Rene, tama ba yung pangangaral nila? Hindi. Alam mo na dahil may banal kang espiritu. Amen. Kaya bakit? Iniingatan mo yung panampalatayang meron ka. Ano yun? Regalo ng Diyos yun eh. Amen. Ipagtatanggol mo yun. Hanggang sa kamatayan, ikabubuhay mo po yun. Amen. Kaya nga ang ganap ay nabubuhay sa pananampalataya. The just shall live by faith. Amen. O, tingnan po natin, ano pa? Ito'y kagandahang loob ng Diyos. Di ba yung pananampalataya ito'y Holy Spirit na binigay sa atin. Pangalawa, bakit sila kagalang-galang? Bakit sila karaspe-respeto? Dahil po may malinis po silang puso. Kasi pag walang banal na espiritu, walang malinis na puso. Amen. Makikita po ba natin yan, kapatid, dyan sa verse 9 ng 1 Timothy chapter 3. At yung sinasabi po dyan na sa verse 9, naiingatan ang hiwaga ng pananampalataya. Yan po, pananampalataya po. Sa diglot ko po, hiwaga po yan. Hiwaga ng pananampalataya na ipinapahayag. At yung bandang huli, dalawa po yan. Kaya bakit sila kagalang-galang, karespe-respeto, kaya dapat sila sa pagiging diakono, dahil sila ay may malinis na budhi. Sabi niyo po, malinis na budhi. Pag malinis na budhi, yung kaisipan nila, dahil sa banal na espiritu nag-uudyok sa kanila, paano maging malinis. Kaya kontrolado kaagad ng kaisipan nila anumang detalye sinasabi ng mundo. Hello? Hello? Kasi pag ikaw ay tunay na kawal, bibigyan ka ng Diyos ng kanyang espiritu. Amen. At alam mo na kung ano isusuot mo. Hindi mo na isusuot yung gawin ng mundo. Amen. Kung anong gusto ng mundo, hindi ka na doon pupunta. Amen. Bakit? Alam mo na. Amen. Automatic na po yun. Kaya ang taong ito, yung pagiging diakono, sila ay may malinis na budhi. Puso, ibig sabihin, kaisipan po ito. Amen. Ang pusong ito yung nagpa-function lamang para sa dugo. Ito po ang kaibuturan ng budhi natin, yung inner man natin dito nagninilay-nilay. Kung ito'y malinis, makagagawa ito ng malinis. Amen. Amen. Kaya ito'y sinasabi nito, yung budhi ay kaisipan na mula sa Panginoon. Madidiscover nito na mali ang napapakinggan natin. Bakit? Meron dong malinis na lumilinis sa atin. Yung espiritu ng kanyang mga salita. Amen. Kasi na-renew na po. Kaya ka ginagamit renewing the mind Ano yun sa salita ng Panginoon? Pag nabasa mo, saan diretso yan? Dito ba? Di ba hindi? Saan diretso? Sa isip. Pag nakita mo, saan diretso? Pag napakinggan mo, saan diretso? Sa isip. Ang budhi tinutukol dyan, itong isip natin, babalutan ng salita ng Panginoon. Kapag walang renew dyan, o hindi na bago yan, anong desisyon yan? Mali. Amen. Kaya mahalaga po dito yung salitang nauna, yung hiwaga ng pananampalataya, may puspos ng banal na espiritu. Amen. Dahil dito siya lumilinis. At alam po dapat natin kung sino itong mga diakonong karapat dapat sa paglilingkod. Kaya pagiging diakono, hindi basta-basta. Amen? Amen. Maaari pong kandidato po kayo. Bakit? Ang tagal na po natin dito
Hindi lang po na ilalatag po ito. Kaya napakaganda pong aral nito. Okay. Una, hindi sila dalawang isip, mahilig sa alak, sakim o maibigin sa salapi dahil sila ay natagapag-ingat ng hiwaga ng pananampalataya. Pangalawa po, nang may buong, hindi kapatid, may verse yata tayo doon, ano? Ephesians chapter 6. Nailigay ko po ba dyan? Ephesians chapter 6, kasi nasa context pa rin po tayo ng ating pagiging kawal sa chapter 6 po, bumalik po tayo. Dahil naandyan din po yung kagandahan na pagiging alipin na tagapaglingkod sa iglesia. Tingnan po natin, gawin ninyo iyang may nakakita man o wala, upang hindi upang papurihan ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo. Kaya kami malinis sa puso. Alam nyo kung bakit? Hindi ka naglilingkod sa sa tao eh. Hello? Kahit sino na encounter mong tao, hindi ka naglilingkod sa baka man naglilingkod ka sa kanya, pero ang tunay mong focus, naglilingkod ka sa Diyos. You are a great servant of God. Amen. Kasi bakit? Pinaglilingkuran mo lahat eh. Ayon sa turo ni Jesus Christ, di ba? Kung gusto maging pinuno, maging alipin na lahat. Di po ba? Kung sino maging dakila, maglingkod. Di po ba? Ano sinasabi niya po rito? Naglilingkod ka sa Panginoon eh. Kaya yung tagapaglingkod sa iglesia, napakahalaga bilang diakono. Kawal po yan eh. Kaya nasa kawal pa po tayo. Dahil sa kayo'y mga lingkod ni Kristo upang, at buong pusong, ano daw po? Sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Verse 7 po kapatid. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban. Minsan kasi may naglilingkod na nabibigatan. Di po, sa pamilya may makikita kayong ganyan eh. Sumunod nga, hindi naman tama. Sige na nga kasi ano naman yan eh. Di ba? Mga ganon, di ba? Pero iba na tayo ngayon dahil tayo tagapaglingkod ng iglesia, hindi tayo bata. Amen. Una, meron tayong pananampalataya na hiwaga na ibinigay ng Diyos sa atin para makapag-isip ng tama dahil may malinis na buti tayo. Ano yun? Naglilingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod. Ito yung context niya, sa mga amo pa lang natin yan. Pero sa pagiging paglilingkod sa iglesia, dapat nakatingin tayo sa Panginoon. Amen? Ay, kailangan gawin ko ito para mapurihan ako ng aking mga kapatid. Hindi po ganon. Gagawin ko to dahil magsaserve ako kay Lord. Number 1 po yun, kasi karapat paglingkudan yung mga kapatid ko para masiyahan. Para hindi na sila mahirapan. Amen. Hello. Pero ang focus ng tao, pag sinabi niya, ay, nandiyan si pastor, darating mamaya, kailangan, okay ako. May ginagawa ako. Sa tao ka naglilingkod niyan. Amen. Yung para bagang kahit di nasabihin, alam na, di ba pastor? Kakalabitin ka na banal na espiritu eh. Oh, ikaw na dyan. Amen. Amen po ba? Sino nakakaranas ng ganon? Yung parang kinikilos ka ng Panginoon na gawin mo na yun kahit parang di mo appeal. Pero dahil sinasabi sa iyo ng Espiritu, gagawin mo yun. Amen. Kasi bakit? Naglilingkod ka sa Panginoon. Amen. Pangalawa na lang sa tao. Pagpapakita yun talagang mahal mo ang Panginoon pag ginagawa mo yun sa mga kapatiran. Amen. Bilang tagapaglingkod at alipin ng lahat. Amen po ba? Mahalaga po siya. Points po tayo. Kung di sila tagapag-inak na panampalataya, may pospos at malinis. Alam niyo po, maganda example po dyan, perfect example si Jesus Christ. Si Jesus Christ ay pumunta rito para hindi paglingkuran, kundi maglingkod. Pumunta siya rito hindi sa mga magagaling. Pumunta siya rito sa mga may sakit. Pumunta siya rito hindi sa mayayaman para magpayaman siya. Kundi pumunta siya rito sa mahirap para payamanin sa Espiritu. Amen? Kaya siya naglingkod. Even kaya nga sinasabi niya, niyang ulo ng anak ng tao ay walang mahiligan. Bakit? Kalilingkod ko sa inyo. Amen? Hindi ako makapagpahinga. Bakit? Ayoko magpahinga kasi may mga kaluluwang naghihintay sa akin. Lingkod siya ng lahat. Amen? Kahit sa gabi nananalangin siya, naglilingkod siya.
Amen. At alam niya yung pupuntahan niya, naglilingkod siya, pinapanalangin niya na yung pupuntahan niya. Kasi meron po siya dong mangyayari na dapat niyang i-cater anuman ang pangangailangan. Magpalayas ng sakit, magpalayas ng mga demonyo, sakit, karamdaman, magpagaling. Amen. Magpakain sa libo-libo. Na someday, alam niya, sasabihin, ipako yan sa krus. Pero naglingkod siya. Amen. Karapat dapat siyang purihin. Karapat dapat siyang sambahin. Karapat dapat siyang tularan. Kasi naparito siya para maglingkod. Amen. Kaya wala tayong maglilingkod pa ba ako? Yung Panginoon nga naglingkod eh. Amen. Wala siyang pinili eh. Kahit yung humahagupit sa kanya, pinaglilingkuran niya. Ano yon? Patawarin mo sila, Panginoon. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen? Wow. That's a great love of our Lord Jesus Christ. Even to death, ibinigay niya ang paglilingkod niya sa atin. Alang-alang sa kaluluwang magbabalik loob sa Kanya. Kamangha-mangha ang Panginoong Yesus na dapat siyang tularan. Ang linis masyado ng budhi niya. Hindi siya nagtanim ng galit. Maya-maya lang, pagpunta ko sa Ama, patay kayo sa akin. Hindi siya nagganon. Patawarin mo sila, Ama. Ang linis ng budhi ng ating Panginoon. Dapat natin siyang tularan. At ang pagiging diakono, dapat natin tularan ng Panginoon. Amen po ba? Walang great example, si Jesus Christ lang ang nakabuhay ng ganoon. Dapat natin siyang tularan. Tungkulin ng mga tagapangasiwa, verse 10 po, tatapusin ko po ito, babilis lang po ako. Tungkulin ng tagapangasiwa, verse, 10 na po tayo. May katungkulan po tagapangasiwa, ano pong dapat? Subukin sila. I-test natin. Amen. Ang mga matatanda sa iglesia, tinetest kung dapat maglingkod ang mga ito sa pagiging diakono. Sa verse 10 po yan. Ano po yun? Dapat ang ginagawa natin yung may kinalaman sa paglilingkod bilang diakono. Amen. Ano yun sa temporal? Di po ba? Ano yun? Sila ba ay nakapaglalagay ng mga upuan? Hello? Hello? Halimbawa, may mga kaluluwang darating dito, may naghahanda ba? Dapat i-test natin sila, ikaw, pwede ka ba dito? O ikaw, mag-usher ka dito. Di ba? Hello? Nilalagay muna sila ron. Kung hindi nila iniiwanan yon, karapat dapat sila. Amen. Test lang muna, hindi pa sila ganon. Hindi pa sila diakono. I-test muna natin sila. Brad, pakikano muna nga itong mga yung sa offering natin. Ilagay mo nga dyan. Tingnan mo kung bababayaan niya o hindi. Kasi pag pinabayaan niya yan, hindi siya karapat dapat. Amen. Kaya nga pangangasiwa rin po ito eh. Akala natin, hindi pangkalahatan. Kasi meron tayong tagapangasiwa pangkalahatan. Sila'y tagapangasiwa sa temporal na paglilingkod. Hello? Gaya ng mga musician, ano po yan? Mga diakono po yan. Naglilingkod po yan dito. Papaano kung drummer natin, sira-sira na pala yung niya, yung tawag yan, tom-tom niya, hindi niya ginagawa. Hindi siya karapat-dapat dyan. Amen. Kasi bakit? Kung kailan tutugtog sa kanya kukumpunihin, di po ba? Hello? Karapat-dapat siya, bakit maayos eh? Parang ganon, di ba? Yung gitara, hindi nilinis. Di ba? Puro kalawang, hindi siya karapat-dapat maging diakono. Amen po ba? Natutuwa ako kay Myong, sinasabi ni Deacon daw, diakono daw yun, diakono daw siya eh. Inaayos siya ng timano rito, maaga pa lang. Hello? Pumapalo na rito, sabi ni Deacon, wag muna. Kasi sabik na sabik siya eh. Bata pa lamang po yan. Amen. Kaya tayo dapat makita, susubukin muna natin kung karapat dapat siya doon. Pagdating ng time, Deacon, tinanggal niya na yung mga nasira niya, pinabayaan niya. Daddy, bahala ka nang bumili. Hindi siya karapat dapat. Hello? Kung may trabaho na siya, tapos ganun pa gagawin niya, di ba? Hindi siya karapat dapat. Kaya sinusubok. Amen. Subukin muna kung karapat dapat sila. Una, mahalaga po yung pananampalataya at may malinis sa puso.
at sa may paraang may kinalaman sa kanilang paglilingkod sa gawain bilang pagiging diakono. In chapter 3 verse 6, may similarity po ito. Sa verse 6 po tayo ng chapter 3, doon sa pagiging overseer, kapatid. Okay, verse po tayo, balik po tayo sa ating chapter 3 po tayo, pero nasa verse 6 po tayo, bababa po muna tayo. Kasi may category po siya na nakuha po dito, yung pagiging overseer niya, may similarity. Yung gayon din naman na salita. Yung salita po dyan na sinasabi, hindi siya baguhan. Yon. Hindi po Ephesians, ano po siya, chapter 3 po ng Timothy. 1 Timothy po, sa pagiging overseer po ito, kaya yung gayon din naman, may similar po ito, hindi baguhan, baka sila magpalalo at mahulog sa parusahan ng dyablo. Diba? Ano ibig sabihin po dito? Yung parang sa overseer, kinukuha nito na pagiging diakono. Kailangan suriin sila, alamin natin, subukin natin sila para makita natin kung karapat dapat sila sa paglilingkod bilang diakono. Bakit? Sa verse 6, kasi pagbaguhan niya, nilagay mo kaagad dyan ng pagiging diakono, baka mahulog sa pagkakamalian. Hello? Hello? Kaya sa verse 6, mahalaga po yan. Hindi dapat sila isang baguhan na mananampalataya. Kaya nga napakahalaga yung pananampalataya Ipinaglalaban diba? Baka siya maging magpalalo diba? Magpalalo siya, magyabang siya. Kundi dahil sa akin, hindi yan makatugtog yung mga yan. Hindi diakono po yan. Hello? Kundi dahil sa aking singer, walang kakanta dyan. Sino may sabi sa'yo? Kahit ang bato, kaya ng Panginoon magpabuhay dyan para magpuri sa Kanya. Amen? Ano yun? Matigas ang puso, kaya niyang bigyan ng pagkakataon para magpuri yan. Kaya walang pa-importante sa gawain ng Panginoon. Mahalaga tayo kung gagampanan natin tungkulin natin. Pero kung hindi tayo kailangan ng church. Isang matapang na salita. Hindi tayo kailangan ni Lord pag nagmamayabang tayo sa gawain niya. Walang magtuturo dyan kung di ako magpe-prepare. Sino may sabi sa'yo? Sinasabi ko sarili ko yan. Kaya kailangan lagi akong handa. Amen. Kasi bakit? Ang pagsiserve kay Lord, isang opportunity at di tayo karapat-dapat, binigyan lang tayo ng pagkakataon para mapasalamatan siya sa kanyang ginawa. Amen? Kaya yan? Dapat masubok natin muna kung mataas ang pananampalataya nila. Mahalaga po yan. Pangalawa, at bilang huli, dito po ako magkatapos, dapat yung tungkulin tagapangasiwa na subukin sila sa pagiging diakono niya kung karapat dapat, hindi po sa dapat baguhan. Pangalawa, upang masumpungan, balik tayo kapatid doon sa verse 10, 1 Timothy chapter 3 verse 10, na sinasabi po doon, yung kung walang kapintasan. Pag sinabing walang kapintasan, ito'y gayon din naman ng sinasabi sa verse 8. Ang mga overseer walang kapintasan, di po ba? Sinasabi doon, di ba? Siya rin naman, dapat hindi siya mapintasan dahil magiging diakono na siya. Hello? Siya itatalaga na bilang diakono, dapat makita natin kung karapat dapat siya sa katungkulang ito at ang payo, hindi dapat siya baguhan gaya nung overseer. Amen. Matatag ang pananampalataya. Number 1 po yun. At sabi niya, upang masumpungang walang kapintasan. Dapat, habang sinusubok natin, makikita natin kung siya ay masumpungang dalisay sa kanyang paglilingkod. Amen. Kumbaga sa inaayos niya mabuti ang kanyang paglilingkod. Itinatama niya ang mga maling paglilingkod. Amen. Isang salita, ito po'y pagiging sincerity. Sincero sa ibinigay sa kanyang tungkulin. Dahil sinusubok pa lang di ba? At makikita dito, kung itong nga ay masusumpungan na walang kapintasan. Okay ito. Kaya nga si Stephen, ang ganda talaga ng example. Ito'y tao na puspos sa banal na Espiritu. At siyempre, si Jesus Christ talaga number 1. At dito pinapakita, kung okay na, walang kapintasan na, sinasabi niya dyan, at saka gawing tagapaglingkod, sa aking diglot po, ang sinasabi, walang kapintasan, karapat-dapat na. Amen. Amen po ba? Ito'y okay na siya, kaya sinabi niya dyan, gawing tagapaglingkod na. Bakit? Hindi na nasumpungan ng kapintasan.
Ano yon yung kapintasan? Sa tatlong nauna, yung 2 dila. Pangalawa, yung mahilig sa alak. Pangatlo, yung maibiging siya sa lapi. Wala nang may pupukol sa kanya. Dahil sumusunod na dahil siya ay puspos kasi. Yung hiwaga ng pananampalataya at puspos ng banal na Espiritu eh. Amen? Amen po ba? Kumbaga laging on pa rin yung faith niya. Hello? Amen. At dito pinapakita na sila ay tumatayong walang kapintasan at ang pagiging diakono. 1 Timothy chapter 3 verse po natin to, huling verse po natin. Hindi, may nailagay po ako dito eh. 1 Timothy, matapos na po ako. 1 Timothy chapter 3 verse 2, yung sa overseer, ginamit po ito, sila ay walang kapintasan. Ginamit po yan. Kaya yung sa isang salita, yung gayon din naman, kasi yung pagiging diakono dapat nakakonect din na merong katangian doon sa mga overseer. Amen. Mahalaga po yan po. Kaya nga ang isang tagapangasiwa ay kailangan walang kapintasan. Supporting verse po yan kasi yung sinasabi nitong gayon din naman sa verse 8 sa mga diakono. Kasi meron din sinasabi sa kanilang mga diakono na dapat walang may pipina sa kanila. Ganap na talaga silang tagapamahala doon sa paglilingkod na yon. Amen. Amin po ba? Mahalaga po yun. Babasa po ako sa huling verse po. Hindi ko po nailigay dyan kapatid eh. Sorry po ah. Pero gusto ko pong puntahan yung 2 Timothy. Kung may Bible po kayo, concluding natin ito, sa kalalakihan o lalaking tagapangasiwa o diakono. In 2 Peter, at eksakto yung aking time, thank you po. 2 Peter chapter 3, verse 13 to 14. Ito po yung concluding na gusto kong ipinararating sa atin ng Panginoon bilang pwedeng maging diakono ng gawain ito at ng kanyang iglesia. Ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa. Totoo naman po, di ba? Na tinatahanan ng katwiran, tayo po yon, pupunta po tayo doon. Pero itong verse 14, although doon tayo papunta, sabi niya, kaya nga, isip-isipin. Kumbaga kaya nga, kung doon tayo papunta, ito ang thinking natin, ito yung pamuhay natin. Sabi niya, mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay sa mga bagay na ito, na verse 30 na nauna, ay pagsikapan, sabi niyo po, pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan. Amen. Alam niyo po ba, kapayapaan, hindi nabibili yan. Ang kapayapaan ay dulot ng banal na Espiritu nasa iyo. Ano bang sitwasyon na daanan natin, ang faith mo hindi nagbabago, lalong lumalakas. At sabi niya, na walang dungis at walang kapintasan. Wow! Bakit ginamit dito yung walang kapintasan? Ang tunay na napuspos ng banal na Espiritu na may pananampalataya, alam niyo po meron siya, kapayapaan. Amen. Lahat ng paglilingkod niya, ano man ang ginagawa niya, payapang-payapa siya. Ano man ang ministry ng ipinagkatiwala sa kanya o pagiging diakono, siya'y payapang-payapa. Kahit may mga suliranin, kahit may problema sa kanyang kinakaharap bilang tagapaglingkod, makinig kayo mabuti, siya ay payapang-payapa. Amen. At dito nagsisimula ang tunay na kalinisang kadalisayan. Amen. Yung magkaroon ka ng payapa, ang isang tao na walang kapayapaan, ano naisip niyan? Ang gulo po, di po ba? Amen. At siya gumagawa ng pero ang kapayapaan buhat sa Diyos, sinasabi sa Philippians, na di malirip, di maarok, ang siyang magbibigay sa inyo, sa inyong pag-iisip. Ano yon? Sa isip, pag nagkaroon ka ng kapayapaan, lahat doing well. Gumagawa ka na mabuti sa lahat. Amen. Maging ang ginagawa mo, wala kang parang pangit na lumalabas sa iyo. Amen. Bakit? Kahit puyat ka na sa ginagawa mo, diakono natin si Deacon. At ngayon ay talagang yan. Makikita mo, kahit puyat na puyat yan, wala siya sinasabihan. Amen. Why? Why? Kasi naglilingkod sa Panginoon. Amen.
Yung para bagang, buong pamilya nga sila, di ba? Hindi ko tinataas ikaw, Deacon, ha, pero may napapansin. Dapat ganun tayo. Yung para bagang, alam natin, payapa-payapa tayo kasi pinaglilingkuran natin Diyos na buhay eh. Kaya doon nagsisimula yung tunay na kadalisayan, walang kapintasan. Bakit? May kapayapaan ka sa Diyos. Even doon sa, sasabihin ko po sa inyo ito, even doon sa mga papunta na sa kamatayan, halimbawa, may taning na buhay, nakaratay na. Alam niyo po ba, may mga namamatay na payapang-payapa. Amen. Bakit? Doon siya nakikita na walang kapintasan, nagpapayo, nag-aalalay pa rin kahit mamamatay na. Amen. Nagbibilin pa rin na mabuti. Amen. Pero yung parang mamamatay na, may minumura pa, delikado po yun. Di po ba? Hello? Meron pa rin din napatawad. Di po ba? Pero tayo, yung kapayapaang meron ka kahit even to death. Talagang payapang-payapa ka, nagbibiling ka pa, inaayos mo yung sambahayan mo, inaayos mo yung paglilingkod mo, hanggang sa kauli-uli ang buhay mo. Anak, huwag niyo pababayaan yung gawain ng Panginoon, ha? Amen. Kaya nahihir amen po dyan. Kasi hanggang sa kauli-uli yan, inaabilin mo. Even si Pablo, inabilin niya. Kay Timothy, ang paglilingkod hanggang sa kamatayan niya. Amen. Bakit? Matatag ang faith niya na magpapatuloy ang gawain. Amen po ba? Kaya maganda po silang example. Kaya sinasabi ko po rito, yung kapayapaan, unless na ang tayo walang kapayapaan, hindi siya magiging malinis. Amen. Kahit may trouble yan, malinis po yan. Bakit? May kapayapaang ibinibigay ang Panginoon yan. Amen. Kaya sa pagkakataong ito, nawa makita natin, makasumpong tayo ng mga karapat-dapat na diakono. Even kayo, mga nakikinig dyan, dapat kayo, alam ninyo rin kung paano. Dahil pamamahala po yan na parang sensitibo po yan. Hindi basta-basta po yan. Kaya maging maayos ang gawain. Bakit? Nakapaghalal tayo ng mabuting karapat-dapat para sa ganyang katungkulan. Amin po ba? Sa Diyos po ang papuri. Sa susunod po, yung mga diakonesa po. Amen. Salamat po. Alam niyo kung walang pagkabuhay, kung hindi nabuhay si Kristo mula sa mga patay. Sabi nga sa unang Korinto, kung ang inaasahan lang natin ay ang buhay na ito. Maraming mga tao ngayon, maasa lang sila sa buhay na ito. Tayong pinakakawawang tao sa mundo. Pero purihin ng Panginoon, ang inaasahan natin, yung darating na buhay. May darating na buhay, no, dahil nakasulat na sa Biblia yan. At para mapasa atin yung buhay na yan, kailangan magtiwala tayo kay Kristo. Kasi ibahagi natin sa ating mga kamag-anak, kapag hindi sila nagtiwala kay Jesus, kahit na gaano sila katalino, kahit na gaano kayaman, kahit na gaano kaganda, kahit na gaano karingal ang buhay nila, kapag wala si Kristo sa buhay nila, alam nyo mga kapatid, mabubuhay din pare-parehong bubuhayin eh. Kapag na kay Kristo tayo, bubuhayin tayo. Pag namatay tayo. Pero yung wala kay Kristo, pag namatay, bubuhayin din. Pero bubuhayin sila para sa buhay na kapahamakan. Pag tinapon sila sa impyerno, sa lawa ng apoy, gusto na nilang mamatay dahil naghihirap sila, hindi sila mamatay-matay. Kaya yun ang kaibahan. Tandaan natin, ang makasalanan, mabubuhay din muli. Pero tayo, ibig sabihin, mabubuhay tayo patungo sa buhay na walang hanggan. Kasama natin ang Diyos. Dahil sa ginawa ni Kristo, hindi dahil sa ginawa natin. Hindi dahil naging masunurin tayo sa Diyos. Hindi dahil naging banal tayo. Hindi dahil inayos natin ang buhay natin. Kundi, nagtiwala lang tayo na si Kristo'y namatay dahil sa ating kasalanan at nabuhay siya mag-uli
nagtiwala tayo dun. Ibig sabihin, tinanggap natin sa ating buhay yung bagay na yun. Maski hindi natin nakita si Jesus, nagtiwala tayo kay Kristo, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Yung unbeliever, mabubuhay din na walang hanggan, pero hindi nila kasama ang Diyos. Kasama nila ang diablo sa impyerno, sa lawan ng apoy. Yun ang kaibahan. No? Kaya nga, alam niyo mga kapatid, ang buhay ng tao, walang kamatayan. Totoo yung sabi ni Tatay. Nilalang tayo ng Diyos na walang kamatayan. Kaya mabubuhay tayo muli. Masama, mabuti, bubuhay muli ng Diyos. Kaya ang gusto ng Panginoon, maging masigasig tayong ibahagi natin sa mga mahal natin sa buhay, na kapag hindi nila tinanggap si Kristo, pupunta sila sa buhay na kapahamakan. Pero once na sila'y magtiwala kay Jesus, kahit na ano sila, kahit na maitim ang puso nila, kahit na gaano pa man sila makasalanan, sa sandaling tanggapin nila ang Panginoon Jesus sa buhay nila, lilinisin sila ng dugo ng Panginoon, babaguhin sila ng Diyos, bibigyan ng buhay na walang hanggan, mananahan ng banal na Espiritu sa kanila bilang tatak na sila ay tutubusin ng Diyos pagdating ng panahon. Yun ang ating kaibahan. Kaya mapalad tayo mga Kristiyano. Kung meron tayong ibang inaasahan, sabi nga, our blessed hope, yung pagbabalik ng Panginoon, dahil nabuhay siya maguli, babalik siya muli para kunin tayo. Yun ang ating pag-asa. Alam niyo yung sinasabi ni Pastor kanina na hiwaga. Hindi lang ba para sa mga diakono yun, para sa ating lahat. Kay diakono ka, kay hindi, basta Kristiyano ka. Ang hiwaga, si Kristo ay nasa iyo. Diba? Si Kristo ay nasa iyo. Kinakapamuhay ni Kristo ang buhay niya sa iyo. Dahil hindi natin kayang ikapamuhay ang buhay Kristiyano eh. Kaya si Kristo ang nabubuhay sa atin. No? At tayo, ang buhay natin, nabubuhay tayo sa pamamagitan ng pagtitiwala sa anak ng Diyos na nagmahal sa atin at nagbigay ng buhay niya sa atin. Yun lamang ang ating katungkulan. Amen po ba? Kaya mapalad tayo dahil may tayo inaasahan sa kabilang buhay. Dahil ang tao na wala si Kristo sa kanya, kahit na gaano siya kayaman, kahit na gaano siya kapopular, kahit na gaano siya kaganda, ulitin ko muli, kapag wala si Kristo sa kanya, sinayang lang niya ang buhay niya dito sa mundo. Kaya ibig sabihin, huwag nating sabihin na yung mga anak natin, mga asawa natin, yung mga kamag-anak natin, mabait naman yan, pastor. Hindi ang kabaitan mo magdadala sa iyo sa langit. Ang magdadala sa iyo sa langit dahil nagtiwala ka kay Kristo. Yung ginawa niya sa krus, nagtiwala ka. Yun lang ang magdadala, yun lang maghahatid sa atin sa langit. Wala nang iba. Purihin ang Panginoon. Tayo tumayo para sa pangwakas na panalangin. Salamat po, Amang Diyos, sa araw na ito na muling niluwalhati ka namin sa aming mga natutunan, sa aming mga narinig. Panginoon, dalangin po namin ang aming narinig na mga katuruan mo. Huwag lang pumasok sa aming kanang tenga at lumabas sa kabilang tenga, kundi ito'y tumimo sa aming mga puso at maging daan, Panginoon, upang kami mabago ang buhay namin. Panginoon, sa aming kalagitnaan, hindi namin tiyak kung sino sa aming mga kapatiran ang tunay na naligtas o tumanggap, nagtiwala sa Jesus, nagtiwala kay Jesus. Panginoon, ipuin mo po ang mga kapatiran namin ito. Ipaalala mo po, Panginoon, na ang masama, ang matuwid, bubuhay mo muli. Ang masama ay mabubuhay dun sa walang hanggang kapahamakan. Pero kaming matuwid, mabubuhay kami. Nakasama kayo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pag-asang ito sa aming buhay. Kayong hiwaga na nanatili sa amin, Panginoon. Salamat po, patnubayan mo kami, Lord God, sa darating na linggong ito. Lord, i-guide mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga desisyon, mga gagawin.
Ingatan mo po ang aming sambahayan, Panginoon. Lord God, saan man kami naroroon, pagpalain mo, Panginoon, patuloy. Lord God, salamat po sa pabor mo sa aming pamilya. Panginoon, salamat po. At nawa, Panginoon, tuluyang kami lumakad sa pag-ibig mo po upang makita ng mga tao na kami mga tunay na alagad mo na pupunta sa langit. Salamat po, Amang Diyos, Panginoon, sa mga ginamit mo ngayong araw na to na mga nagturo sa amin ng inyong banal na salita. Panginoon, pagpalain mo sila, Amang Diyos. Sumakan nila patuloy ang banal mong Espiritu para sila'y patnubayan, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin. Salamat po sa pagtitipong ito. Sa ngalan ni Jesus, ito ang aming samot dalangin. Amen at amen. Pagpapala po. Sumainyo ang pag-ibig ng Amang Diyos, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, at ang pagsama ng banal na Espiritu, ang Espiritong bumuhay kay Kristo mula sa mga patay, at Espiritong nananatili sa atin. Amen at amen.